sama-sama tayong magiging saksi. Bangkay na ng matagpuan ng 19 anyos na babae na 3 araw nang nawawala sa Cebu. Ang biktima, pinatay na isang tricycle driver na dahil umano sa 150 piso. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nasa state of decomposition na ang bangkay ng 19 anyos na babae nang matagpuan sa madamong bahagi ng Barangay Poblasyon Alcoy, Cebu. Kahapon ng umaga, natunto ng labi dahil sa masangsang na amoy. Mismong mga kamag-anak ng biktima ang tumukoy sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng tattoo, shades at hair tie nito. Kinilala siyang si Jenny Prill. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang lalaki na nagsabing 3 araw nang nawawala ang kanyang kinakasama. I-report ang iyang living partner na partner na maulagi ko na wala. 3 days na ang ilang mabalik ang iyang living partner. So motong urig na siya kay 3 days na motong nagpa-blatter dire. So kami diri sa police station, so gikita na mo ang mag-record as missing person. Nang i-trace ng pulisya ang GPS location ng bitbit na tablet ng biktima, natuntun ito sa Barangay Ubong sa bayan ng Dalagit. Ayon sa ula, ibinenta ng isang tricycle driver ang tablet ng biktima. Noong una, hindi pa umamin ang tricycle driver na nakuha niya ang tablet mula sa biktima. Suspect kami ingon nga, gibaligya niya or gi-printa na mo rin. Shipping kaya iyang buwan ba, wa pa matarong ang iyang panguna-una, napagay tuntong kami ingon, nga gipaswapan kay nanuyok. Okay, kanang area nga gi-printahan, drug area man na siya drug personalities. Nang matagpuan ang biktima na wala ng buhay, agad siyang ipinaaresto ng Alcoy Police. Dito na umano umamin ang suspect na napatayin niya ang biktima dahil matagal daw nitong ibinigay ang kanyang pamasahe na nagkakahalaga ng 150 piso. Sumakay umano ang biktima sa kanyang tricycle noong Sabado ng hapon at doon na naganap ang krimen. Rason na pagsakay sa babae, nangayon siya kung kay magpanggas siya. Yung mga tumingon siya na babae niya. Ngay sa kwarta? Yeah, 150 raya. Warag mo na nga i-plate ba, 150 raya. Nanisugod siya. Doon man ni hantag ang babae. Yung gidungdog ko na gayon. Wala laing Tama rason? pa sila, tama. Wala laing rason. Maura na yan sulti. Sa halip na ihatid sa kanyang destinasyon, dinala ng sospek ang biktima sa madamong lugar at doon itinapon. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng biktima. Kuha na lang tanan ang kuha ba niya ang kwarta o kuha na lang itaw niya pasta. Yung sa isala sa akong anak, ayan gibuhatag yung mga magbaboy dugtag ito sa prisuhan. Hindi na siya makagawas, hindi na siya makadugang king upang krimen. Ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagpabigat ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ngayong hapon. Hudyat na ba ito ng pagsisimula ng tag-ulan? Ating saksihan. Pasado alas 5 ng hapon nang makaranas ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang ilang lugar sa Quezon City. Naranasan din yan sa ilang bahagi ng Maynila. Bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila tulad sa EDSA. Nagka-traffic din sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan. Umulan din ng malakas sa maraming parte ng Metro Manila kaninang umaga. Mabilis tumaas ang baha sa bahagi ng EDSA, lalo na sa Barangay Apolonio Samson, Muñoz at Balintawak. Yung mintong ulan ang lakas-lakas Kaya dito ako dumaan, aakit ng tubig dyan Pero issue talaga yan. Pero issue. Sa katulad namin nagsasidecar, hindi na kami makapaghatid dahil sa lalim ng tubig. Mabilis po, pero nag-ano naman siya kaagad, sandali lang. Humuhupa kaagad. Bahagyaring binaha ang bahagi ng Ross Boulevard sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, sa Sabado, magsisimula ng mas lumakas ang southwesterly winds dahil sa paparating na bagyo. Ang paglakas niyan, pwedeng maging daan sa pagkakaroon ng habagat na isa sa mga indikasyon na talagang nalalapit na ang opisyal na tag-ulan season. Patuloy na imamonitor kung magiging sapat sa required na rainfall ang maitatala sa ilang Pag-asa stations sa loob ng 5 magkakasunod na araw. We are also looking dito sa may part ng Mimaropa, especially sa may Occidental Mindoro, pati sa may parts ng Zambales, Bataan, kung saan pwede tayo makarecord ng mga maximum rains ranging from 50 to 100 mm.
At habang nananagiliran ng bagyo sa eastern seaboard, hihilahin nito paangat ang habagat para mas magpaulan pa sa maraming lugar. Since paangat po yan, so yung trough nitong bagyo po pwede nang makaapekto dito sa may parts ng Ilocos Norte, maging dito sa may Cagayan, tapos Batanes. Ako si Rafi Timang, inyong saksi. Sinampahan ng mga kasong plunder at graft sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang opisyal. Kaugnay po yan sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng kickback umano mula sa mga proyektong pang-infrastruktura. Inihahanda naman ng mga abogado ni Estrada ang mga hakbang para ipakita ang anyay irregularidad sa proseso ng investigasyon sa kanya. Saksi si Joseph Moro. Ang akusasyon kay Senador Jinggoy Estrada, tumanggap umano siya ng mahigit 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa iba't ibang infrastructure project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sistematiko umanong inihatid sa kanya ang pera. Sinampahan na siya ngayong araw ng mga kasong plunder at graft ng Office of the Ombudsman. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Base sa isinampang kaso, idinaon umano ang pangungulimbat sa mga insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot naman ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ng umano'y mga kasabwat ni Estrada na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Costuna at District Engineers Manny Bolusan at Arturo Gonzalez Jr. Hindi na sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Wala na rin kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil pumanaw na siya. No bail o walang bail na inirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ang Second Division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. Ang kasong plunder naman at isa pang kasong graft didinggi ng 5th Division na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses. Taong 2001 nang sumuko si Jinggoy Estrada na nooy mayor ng San Juan City at kanyang amang si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada dahil sa kasong plunder bunsod ng Weteng Payola. Noong 2007, na-convict si dating Pangulong Erap na kalaunay binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada taong 2014 nang muling sumuko si Senador Jinggoy para ulit sa kasong plunder at graft. Kaugnay naman ang pork barrel scam. Naakwitin siya sa kasong plunder noong 2024. Dinidinig pa sa Sandigan Bayan ang kasong graft kaugnay sa PDAF scam. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Maraming salamat. Can he seek shelter sa Senate? Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang aniyang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi nabigyan ng timbang. Kapansin-pansin daw na mula nang magpalit ng liderato ang Senado ay naging mabilis ang pag-usad sa mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya. Itinanggi ng Ombudsman ang mga paratang. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bonoan at iba pang kinasuhan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 7 individual kabilang si Senador Robin Padilla ang inireklamo ng CIDG ng obstruction of justice sa DOJ. Kaugnay po yan sa pagtulong umano kay Senador Bato de la Rosa na makaalis sa Senado noong May 14. Saksi si Marie Zumali.
2 linggo na mula nang makuhanan ng CCTV sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla nung umalis sa Senado. Ang makakuha ng CCTV ang naging basehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirerekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Padulyon na nakuha na nila ang reklamo ng CIDG bago mag-alas 5 ng hapon kanina. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Ayon sa CIDG, kabilang din sa pinakakasuhan ang babaeng security officer ni Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Gayon din ang isang pinsan ni Padilla na may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis na De La Rosa. Do you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup? It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle nung gabing yon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Ayon sa source ng GMA News, 7 personalidad ang pinakakasuhan ng CIDG, kabilang ang isang babaeng staff ni Padilla, isang kaanak ng senador, at 4 na John at Jane Doe. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay De La Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon ng senador. Taliwas sa sinabi ng asawa ni De La Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador De La Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguruhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador De La Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change, if ever will be considered as armed and dangerous, is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, na-serve na ang order of revocation para sa mga baril na De La Rosa kahapon. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. No, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Ako, si Mariz Umali ang inyong saksi. Bago sa saksi, isa pang katawan ang kumpirmadong nakita sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ngayong gabi. At ipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan ng Angeles City ang may-ari at contractor ng gusali. Mula sa Angeles City, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, wala pa ring tigil ang mga rescue team sa pagsasagawa nga ng search, rescue, retrieval at clearing operation sa ika-4 na araw matapos ngang gumuho ang 9 na palapag na gusali dito nga sa Angeles City, Pampanga. Gumagamit na rin sila ng jackhammer ngayong gabi sa kanilang operasyon para madurog yung malalaking tipak ng semento mula sa gumuhong gusali. Patuloy din nilang pinaghahanap yung mga pinaniniwala ang natrap sa ilalim ng guho. Pia, katatanggap lang natin ang impormasyon mula sa Unified Command. Alas 9 ngayong gabi nang may nakita ang mga responders sa loob ng gusali na katawan at nagpapatuloy ang isinasagawa nilang retrieval operation. Malalaking tipak ng semento, patong-patong na bakal at samut-saring debris. Ilan lamang ito sa mga nagpapahirap sa mga rescue team sa isinasagawa nilang operasyon sa collapse site.
Ang ilan sa mga debris, kailangan pang mano-manong tanggalin at gamitan ng special tools bago tuluyang maalis ng mga heavy equipment ang mga bahagi ng gumuhong gusali. Mas naging maselan pa ang operasyon dahil hindi pa rin matatag ang ilang bahagi ng istruktura. Kaya dahan-dahan ang ginagawang paghuhukay ng mga rescuer upang maiwasan ang panibagong pagguho. Dahil dito, inabot ng halos 13 oras ang retrieval operation para makuha ang katawan ng isang lalaking biktima na unang natukoy ng K9 dog nitong Miyerkules ng gabi sa Sector 1 o tinatawag na Quadrant 2 ng collapse site. Huwebes ng umaga nang tuluyang ma-recover ang kanyang katawan mula sa ilalim ng guho. Ayon sa mga otoridad, nasa advanced stage of decomposition na ang katawan ng matagpuan ito. Pinoproseso na rin ng SOCO maging ang cellphone na na-recover malapit sa biktima upang makatulong sa pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 5 na ang kumpirmadong nasawi habang patuloy pa rin hinahanap ang 15 pang nawawala sa insidente. Sinabi ni Angeles City Mayor John Lazatin na matapos ang matagal na paghahanap ng mga otoridad sa may-ari ng gusali at kontraktor, nakipag-ugnayan na raw ito sa kanila. Una sa lahat, ang kaganapang ito ay hindi natin lahat inaasahan at walang may gustong mangyari po ito. Ngayon po, matagal na natin pong hinahanap ang may-ari ng building at ang kontraktor. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung anuman kakailanganin natin mga dokumento, permits, reports, o anuman mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin. Tiniyak din ni Lazatin ang transparency at accountability sa investigasyon at sinabi niyang magkakaroon ng formal press conference sa mga susunod na araw kasama ang may-ari at kontraktor ng gusali. Para po ilatag ko po sa inyo ang mga may-ari at mismo ang kontraktor na naging bahagi po ng trahedyang ito. No? At ina-assure ko po ang publiko na magkakaroon ng katarungan at malalaman din po natin ang katotohanan sa trahedyang ito. Sinabi ni Lazatin na kakauwi lamang na may-ari mula Japan kaya natagalan makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at kasama rin umano nito ang kontraktor ng makipag-ugnayan sa kanilang kampo. Ayon pa sa alkalde, may panibagong natuklasan ng mga K9 na posibleng biktima malapit sa Sector 1. Kaya pansamantalang itinigil muli ang clearing operations upang ipagpatuloy ang search and rescue. Sa ngayon, meron pong nadidetect kaya baka mag-stop clearing operation tayo para makita po natin o matuntunan po natin ang nakita po yung parang kasi meron po silang naaamoy na panibagong kaya stop operation na naman po at kailangan nilang pasukan ulit at i-search and rescue po yung biktima. PIA patuloy ang 24/7 operation nga dito sa Gumuhong Gusali sa kabilaya ng panganib sa mga responders na nagtatrabaho sa gitna ng mga debris at instability nga ng instruktura. Ititigil lamang daw ang operasyon kapag umulan ng malakas at dahil nga tumila na yung ulan dito sa Angeles City, tuloy-tuloy yung isinasagawang retrieval operation matapos nga na may na-detect at nakita na yung mga responders sa Gumuhong Gusali na katawan at nagpapatuloy nga yung isinasagawang retrieval operation. Mula dito sa Angeles City, Pampanga, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hindi lang daw kaibigan, kundi kakampi ang tingin ng Pilipinas sa Japan. Giit po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng Kongreso ng Japan. At sa pulong naman ng Pangulo kasama si Japanese Prime Minister Takaichi Sanai, inanunsyo ang ilang kasunduang panseguridad. Saksi si Van Mayrina. Sa sabay na pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos at Japan Prime Minister Takaichi Sanai, unang binanggit ng parehong lider ang pag-angat ng diplomatic relations sa Pilipinas at Japan sa mas pinalawak na comprehensive strategic partnership. Mga kasunduan pang seguridad ang kabilang sa mga inanunsyo. Sisimulan na raw ang formal na negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mamadali na rin ang paggawad sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer mula sa Japan. Makakatulong daw ito sa defense cooperation at pagpapanatili ng rules-based maritime order sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. These are very important steps to further strengthen our defense cooperation and to uphold a rules-based maritime order. They will enhance the mutual trust between our two countries.
Sa kalakalan at pamumuhunan, isang tax convention ang pinirmahan para maiwasan ang double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Makakatulong daw ito sa pagpapaganda ng business environment at cross-border investment sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Suportado rin ng Japan ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Gayon din ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council. May mga kasunduan din ng mas maigting na kooperasyon sa agrikultura at fisheries, health services, human development, space development at artificial intelligence o AI. Bago ang pulong ngayong gabi ay nagtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa joint session ng National Diet o yung Kongreso ng Japan. Ipinaalala ng Pangulo ang lumalim pang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Mula na magbalik normal ang diplomatic relations ng dalawang bansa, 70 taon na ang nakararaan. Anya, hindi lang kaibigan kundi katuwang at kakampi ang Japan na sumusuporta sa Pilipinas kaugnay sa tensyon sa South China Sea. This partnership finds concrete expression in our deepening defense and security cooperation through frameworks such as the Reciprocal Access Agreement, the Acquisition and Cross-Servicing Agreement, and Japan's Official Security Assistance Program, which supports the Philippines in enhancing its maritime domain awareness and defense capabilities. Magkakasunod ang business meeting sa Pangulo ngayong araw na ayon sa Malacanang ay nagresulta ng 56.3 billion pesos sa pangakong investment sa electronics at shipbuilding sa Pilipinas. Mahigit 10,000 raw ang malilikhang trabaho dahil sa pamumuhunan ito. Hiwalay pa dyan ang naunang $3.4 billion sa pangakong investment na bunga ng mga pulong sa mga business leaders in Japan. Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy. Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Kahapon nasaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga kasunduan ng mga pribadong kumpanya para sa pagdevelop ng AI-powered smart city sa Makati. Meron din para sa digital finance at digital marketing. May hiwalay pang kasunduan para palawakin ang operasyon ng sikat na e-wallet platform at ang pakinabang dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Balik Pilipinas na ang Pangulo bukas. Mula sa Japan, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Arestado ang isang kasambahay sa Quezon City matapos pagnakawan umano ang kanyang amo ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas. Saksi, si James Agustin. Akalaing simpleng pag-abot lang ng gamit ang nangyari sa labas ng gate ng isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City nitong Martes. Ang lalaking kumuha ng puting paper bag, sumakay sa motorsiklo at umalis. Ang babaeng isa palang kasambahay, bumalik sa loob ng subdivision. Pero ayon sa pulisya, ito ang pag-abot umano ng mga ninakaw mula sa bahay ng amo ng babae. Natangay umano ang 1 milyong pisong cash at mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga alahas. Base sa investigasyon namin, pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo, dinistrang kanya yung mga drawers kung saan doon niya kinuha yung mga pera at alahas. Pinipigilan siya na huwag gawin yun at yung ginawa niya, nag-lock siya ng pinto hanggang sa yung isang kasambahay niya bumalik muna sa kwarto nila na lingid sa kanya, lumabas pala itong suspect, nadala na yung mga alahas at naibigay na doon sa lalaking nag-aantay sa labas ng subdivision. Tila hindi pa nakontento, bumalik pa ang suspect sa bahay para kunin ng iba pang alahas, pero napigilan siya ng isa pang kasambahay. Tinawagan nito ang kanilang amo na nakipag-ugnayan sa pulisya. Arestado ang 31 anyos sa babaeng suspect na naharap sa reklamong qualified theft. 2016, doon na siya nagtatrabaho pero pabalik-balik siya. May mga 2 taon, aalis siya, tapos babalik din siya the following year hanggang sa kasalukuyan. Itong huling bumalik siya noong 2025. Depensa niya, sinunod lang niya ang utos na nagpakilala umanong amo niya. Ginawa ko yun base sa utos lang po doon sa cellphone na kausap ko po kay mama. Yung boses po ni mama. Ano sinasabi niya? Na punta ako sa kwarto niya, kunin ko daw yung mga alahas niya doon. Nagsasagawa ng follow-up operation ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking pinag-abutan ng paper bag.
Sa Cebu City, mistulang customer ang kausap ng isang tindera sa alahasan ng Martes ng hapon. Pero kita sa CCTV na mabilis itinago ng isang babae sa kanyang kaliwang kamay ang mga alahas. Hanggang sa isinilid niya ang mga ito sa kanyang bag. Hindi ito namalayan ng tinderang kausap noon. Ang dalawa pang babaeng kasabwat pala ng sospek. Ayon sa may-ari, nasa 1 milyong piso ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Ang nadala nila is nasa mga 3 o 4 na alahas. Nakikita naman sa video kung paano nila ginawa yung diskarte nila na pinalipat-lipat lang sa kamay. Ayon sa tindera, nakasuot ng bandana at masa mga sospek. Naisumbong na ito sa mga pulis. Tinutugis na ang mga sospek. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Hindi po sang-ayon ng ilang eksperto at mga babatas sa pag-iit ni Senador Robin Padilla na force majeure ang tensyon sa gitnang silangan, ang kinuhaan ng China at Taiwan, pati na rin ang matinding klima. Pero ano nga ba ang force majeure na isa sa mga kondisyon para payagang lumahok sa sesyon ang isang senador sa pamamagitan ng teleconferencing? Saksi si Maki Pulido. Why are we railroading this process, Mr. President? Mainit ang debate ngayon sa Senado dahil gusto ng majority senators na payagan makaparticipate sa sesyon ng isang senador kahit hindi pisikal na nasa session hall sa pamamagitan ng teleconferencing. Bagay na mariing tinututulan ng minorya dahil maaari lamang daw ito kapag may national emergency tulad ng pandemya o kaya ay yung tinatawag na force majeure. Sir, bakit ginagawa? Pero sa post ni Majority Senator Robin Padilla, ang tanong niya, hindi ba raw force majeure na may tuturing ang giyera sa Middle East na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, pati na ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Ang force majeure ay salitang Pranses na ang literal na translation sa Ingles ay superior force o kaganapang hindi inaasahan o mapigilan. Pinaliwanag ni Atty. Paulo Tamase ang ibig sabihin nito sa legal na usapin. Sobrang laki, labas sila doon sa kino-contemplate or kino-considera ng mga party sa isang agreement at therefore normally ang effect niyan pagdating sa mga obligasyon ay nasususpend yung kanilang mga obligasyon. Pagdating sa Senate rules, sinabi ni Senator Win Gatchalian na ang dahilang force majeure para mag-teleconference ang mga senador ay para sa mga pagkakataong hindi na makapag-convene ang Senado bilang isang body. If you read it carefully, it contemplates the entire Senate, hindi one person. Nakasulat rin dito very clear, which may prevent. So, ibig sabihin, hindi kami makakonvene. May super El Nino, pero pwede pa naman kami mag-convene. Yung gera nasa Iran, pero pwede pa rin naman kami mag-convene. Nangyari ito sa kasagsagan ng COVID pandemic. Hindi po makapagtrabaho ang Senado. Walang pupunta sa Senado without endangering their health. Hindi pwede pumunta sa Senado, baka po tamaan ka ng COVID. Kaya pinayagan voting by electronic. Sa kontekstong ito, dagdag ni Drilon, hindi dahilan ng giyera sa Middle East para hindi makadalo ng sesyon ang isang senador. Simpleng tanong, yun bang gera sa Middle East nakakapigil sa isang senador na mag-attend ng session in person? Hindi naman hindi walang relasyon yun. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, ang mga nabanggit na ehemplo ni Padilla ay mga dahilan pa nga kaya dapat pumasok sa trabaho ang mga senador. Yan na nga ang dahilan na dapat physically pumapasok kami at ginagawa ang aming trabaho. Ang daming nakabinbin na mga panukala para sa mamamayang Pilipino na dapat ginagawa namin in person. Sa isang post, sinabi ni Senator Ping Lacson na hindi ito force majeure kundi isang unforced error. Hinihingan namin ng reaksyon si Senator Padilla at iba pang majority senators kaugnay ng issue. Para naman sa mga nakausap namin, kahit nagmahal ang petrolyo at bilihin dahil sa giyera sa Middle East, tuloy ang pagpasok nila sa trabaho. Pag sa area po namin, talagang pinupuntahan namin. Nagagampanan naman po. Yun nga lang, medyo kinakapos sa budget. Mas maganda po, umakapar sila face-to-face po para po mabigyan po solusyon po yung mga, lalo nga yung mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang hindi na nakapasok ng trabaho bilang domestic helper sa UAE ay si Rosemary. Nang pumutok ang giyera, umuwi na siya mula Abu Dhabi. Gawa po kasi ng giyera doon, ma'am, kaya ang kwan po ng pamilya ko, ma'am, mas gusto po nila na umuwi na lang po ako na safety. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Umabot hanggang senior high school pero mahigit 1 milyon mag-aaral sa grade 11 ang hirap maintindihan ang kanilang binabasa. Yan po ang lumabas sa Senior High School Literacy Assessment ng Department of Education. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakakalungkot pero hindi na nakakagulat sa marami ang mga batang hirap makabasa. Pero paano kung high school na? Nakakabasa pero hirap intindihin ang binabasa. Ganyan ang halos 1,300,000 grade 11 students sa buong bansa. Nasa senior high school na o para mga tito at tita, ka-level ito ng mga nasa first year college na noong wala pang K-12. Yan ang lumabas sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng DepEd na iniulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 sa isang hearing sa Kamara kanina. 1.4 million grade 11 students ang inassess. 1.3 million ang hirap umintindi ng binabasa. Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. Sa bilang na yan, halos 6 sa bawat 10 ang nasa frustration level o pinakamababang level o halos wala nang naiintindihan sa binabasa. Halos 3 naman sa kanila sa bawat 10 ang nasa instructional level o kailangan ng tulong ng guro para maintindihan ang binabasa. Sinisi ng isang party list group na mga guro ang sistemang tila nagbibigay insentibo kapag maraming pumapasa. Well, yan talaga ang nagpapakita nung kabuuang failure ng K-12 program. Systemic yung problema. Yung mga incentives at all levels from the individual, from the teacher level to the school level hanggang sa buong sistema para magtuloy-tuloy ang takbo ng sistema, kailangang ipasa. Pero hindi lang mga grade 11 ang may problema. 40% of all learners from across all grade levels still struggle in terms of their reading comprehension. Ngayong pasukan din magsisimula ang 3-term school calendar. Ibig sabihin, 3 grading period. Mas mahaba ang pagitan ng mga exam. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras ang bagyong may international name na Jangmi. Huli na mataan ang sentro nito 1,220 kilometers sa silangan ng Timog Silangang Luzon. At pagpasok sa PAR, tatawag na itong Bagyong Domeng. Sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang chance nitong tumama sa kalupaan. Pero maaaring magpaulan ng trough o extension ng bagyo sa ilang bahagi ng bansa. Uulanin ang ilang bahagi ng Mindanao bukas ng umaga at lalawak ang sakop niyan pagsapit ng tanghali. Sa hapon, uulan din sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. At sa Metro Manila, posible ring umulan gaya ng thunderstorms na naranasan kanina. Nagdire-diretso patawid ng kalsada ang motorsiklong yan hanggang sa sumalpok sa isang poste sa Talisay, Batangas. Ayon sa rescue team, nawalan umano ng preno ang motorsiklo kaya bumilis ang takbo nito at nawalan ng kontrol ang rider. Nagtamo ng mga sugat ang rider na posibleng kailanganing putulan ng paa. Sugatan din ang kanyang angkas. Pambihirang pagkakataon ng pagkakaligtas sa isang albino buffalo na muntik nang maging alay sa Bangladesh. Nag-viral ang buffalo dahil may pagkakatulad daw sila ni US President Donald Trump. Parehong blonde ang kanilang buhok at kakatayin na sana ang buffalo na pinangalanan ng Donald Trump para sa Eid al-Adha pero pinigilan na ito ng mga otoridad. Nangyayari ang albinism kapag kulang sa melanin ng isang tao o hayop o yung pigment na nagbibigay ng kulay sa balat. Kinaliwan ang paandar ng isang host sa Bohol. Walang paputok o fireworks pero ginawa niya ng paraan ang tunog. Ating saksihan. Sa isang patimpalak sa Ubay, Bohol, napaabang sa fireworks ang mga tao. Pero ang tunog na sinabayan pa ng kanta mula sa lalamunan lang pala.
Yan ang hanep na sound effects ng host na si Mika Balbakwa. Bisperas daw noon ang pista sa lugar, kaya nag-isip siya ng gimmick. Yun naisipan ko, ay mag-countdown kaya ako. Shock na shock sila kasi wala sila nakitang fireworks. Tunog ko lang pala. Ayon sa uploader ng video na si Johan Abad, kahit walang engrandeng pailaw, maraming napawaw sa teknik ni DJ Mika. Tila host for all seasons nga, sa birthday, kasal at pagdi-DJ sa radyo ay mabenta. Hili ko po talagang magbigay ng mga pampagood vibes sa sound effects like ng time check is about to us by. Ganun po. Ang mahalagaan niya, makapaghatid ng saya saan man magpunta. Kahit saan-saan po, yung po talagang ginagawa ko, yung pagbibigay ng kasiyahan at good vibes, at the same time, yung mong talento na binigay sa akin ng ating Panginoon. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.